espiritu ng ating kaluluwa. Mamaya, yung laman, kumakain ito ng almusal tanghalian. Pero yung kahit tayo sumasamba, para tayo kumakain, pinapakain natin yung ating espiritu at kaluluwa. Magkasama po yan. Kasi mataba yung ating spirit, malusog, magandang pagkain, lumalakas din naman ang ating kaluluwa. Yung kaluluwa, tandaan niya, yung 5 senses. Nakikita, naririnig, nagsasalita. Kapag gutom yung ating spirit, ang ating kaluluwa, gutom din. Kunting problema, iyak, laging walang pag-asa. Sasamba pag maraming pera, pag walang pera, hindi na sumasamba. Masaya siya kapag maraming pera. Pero pag wala na siyang pera, malungkot siya. Kasi nabubuhay siya, hindi sa espiritu. Tandaan nyo, we are living in the spirit. Amen? What is impossible to man are all possible to God when we believe. Kapag tayo naniniwala sa Panginoon, talagang lumalakas yung spirit natin. Amen? Pati katawan natin, di tayo magkakasakit. Kaya nagkakasakit ang tao kasi nga, mahina kanilang spirit. Malungkot sila. Lagi nag-worry. Nag-aralan ng mga doktor, worry is a sin. Worry brings sickness. Amen? Kapag ang utak na ito ay nag-aalala na kung paano siya mabubuhay, at punong-puno ng pag-aalala ang kanyang kaisipan, doon po siya dumarating sakit karamdaman. But Jesus came to give us life and have it more abundantly. Amen? Sabi ng John 10, the devil came to steal, to kill, and to destroy. But Jesus said, I came to give you life. Yung word na life na yan, buhay na walang karamdaman, buhay na masagana. Amen? Yung buhay na yun, kasama na yung pera. Tandaan niyo po yun, ha? Alang-alang naman ibibigay sa atin ng buhay na laging walang pera. Amen? Yung kasaganaan na yun, life na yan, na binigay sa atin ng Diyos, nandyan na lahat, fullness, because of the finished works of Jesus. Tayo po'y manalangin. Lord, maraming salamat. Sinasamba ka namin sa Espiritu at katotohanan. Ikaw ang Diyos na dakila. Tinuruan mo kaming sumamba sa iyo. Tinuruan mo kaming mahalin ka namin. Dahil ikaw unang nagmahal sa amin. Turuan mo kaming mahalin ka namin habang kami nabubuhay. Sa lahat ng naabot ng mensahe na ito, I pray for signs, wonders, and miracles. I pray, Lord, I declare healings. I declare, Lord, kung ano man ang kalagayan ng kanilang katawan, pinagaling mo na sila, Panginoon. Salamat sa kagalingan. Salamat sa pag-asa. Holy Spirit, kumilos ka sa aming kalagitnaan ng lugar na ito at ang lahat ng naabot ng mensahe ito makaranas ng kapayapaan, kapahingahan dahil sa tinapos mong gawa. Kaya, Lord, with signs, wonders, and miracles, I declare in Jesus' name, I rebuke poverty, I rebuke sickness and disease in the name of Jesus. Lahat ng uring sakit karamdaman na nananatili sa inyong mga katawan, lumaya ka, dumaling ka sa pangalan ni Jesus. Lahat ng kahirapan, dumalas ka ng kasaganaan. Sa pangalan ni Jesus, kagalingan, kapayapaan, dahil ikaw ang prinsipe ng kapayapaan. Holy Spirit, move upon the preaching of your word. Let your name be increased and your servant be decreased. In the name of Jesus, ikaw lamang aming papangaral ang iyong tinapos na gawa sa pulpitong ito at sa lahat ng lugar kung saan mo kami dadalhin. Purihin ka sa kaligtasan ng napakaraming tao, Panginoon. Sa pamagitan ng pangangaral na ito, the time will come that this preaching of your word will enlarge to any territory, to any countries of the world, Lord. Bless Burma, O God. Bless Myanmar. Bless America, Lord. Bless South Korea. Bless the nations of the world. Bless po, Panginoon, ang China.
I-bless mo, Panginoon, ang lugar ng Russia. That there will be no wars, O God. And bless this country. Remove. Alisin mo, Panginoon, ang korupsyon ng bansang ito na siyang nagpapahirap sa aming bansa. At mag-raise up ka ng maraming tao, Panginoon, sa bansang ito na kung saan mayroong tunay na pagkatakot sa iyo, Panginoon. Ilagay mo ang mga taong hindi nabibili ng salapi, Panginoon. Ang mga taong lingkod mo na mayroong tunay na pagkatakot sa iyo, na hindi anuman gumagawa ng mga bagay sa kanilang posisyon. Hindi nila abusuhin ang kanilang posisyon, ang kanilang authority. Alam ko ito'y mangyayari. Ito'y mangyayari sa aming panahon. Sa darating na panahon, makikita namin ang pagunlad ng Pilipinas. Makikita namin na ang tren ay pupunta ng Mindanao. Ito'y masakyan namin, Panginoon. Makita namin, Panginoon, ang lahat ng area ng bansang ito. Itataas mo that this nation is blessed because of what you have done from the cross of Calvary. Thank you, Holy Spirit. This church belongs to you. You are going to bring us to the nations of the world in the mighty name of Jesus. You are going to bring your word to the nations of the world, and the people will hear your word, will listen to your word, and they will be saved, Lord God, in the name of Jesus, because they are going to experience that you are alive. You are the God who answers our prayers, their prayers, in the name of Jesus. Kaya Lord, maraming salamat sa oras na ito upon the preaching of your word in Jesus' name. Amen. Isang malakas na palakpak sa Panginoon. Hallelujah. Diretso po tayo sa ating pag-aaral. The widow's oil. Amen? The widow's oil. Ang isang babae na walang pangalan, pero mayroon siyang langis. Amen? Tingnan po natin ang talata na yan. Sabi diyan, Elisha said to her, "What shall I do for you? Tell me, what do you have in the house?" And she said, "Your maidservant has nothing in the house but a jar of oil." Nagkaroon po ng isang mabigat na problema ang widow na ito. Tingnan po natin. Too much poverty. Sobrang kahirapan ang widow na yan. Ito ay sa Old Testament. Habang inaaral natin sa Old Testament, tingnan natin kung makita natin si Jesus. Amen? At dadalhin natin siya sa New Testament. Hindi tayo mananatili doon dahil old na yan. Amen? Pupunta tayo sa bagong tipan. Kung ano yung aral na mayroon tayong makikita doon, yun ang aral ng Panginoon sa atin. Amen po ba? Too much poverty. Poverty are so rampant all over the world. Last week ay isang pastor na kaibigan ko, hirap na hirap yung mga tao sa Burma. Hindi naman sila nanghingi, pero nagbigay tayo ng maraming bigas. Ang 4,000 pesos, pag binili mo ng bigas, marami na pala yun sa kanila. Mamaya makikita natin. Ibig sabihin, God is blessing us to bless the nations of the world. Sa darating ng katapusan, January 31, kami naman ay pupunta doon sa lugar ng Iba, Zambales, upang mayroong mga mahihirap na pastor. At 30 na bibigyan din namin ng bigas. Amen? Saan galing ang pambigay ng bigas? Ang Lord ang nagbigay. Hindi tayo pwedeng magbigay kung wala naman tayong natatanggap. Amen? Ang Diyos ang nagbibigay, tinatanggap natin, ipamumudmud na natin. Yun ang revelation sa akin ng Panginoon ng 2026, mamimigay tayo ng bigas. Maaaring sa February, mabigay tayo ulit ng bigas sa lugar na ito. Bigas ang ipamimigay sa atin ng Panginoon. Dahil nga, kung pera, pagkakuha nun along bibihin na si pera. Pag bigas, kakainin nila yung bigas. Iniksian mo. Okay. Too much poverty. Tingnan po natin yung balon na yan, na kung saan babasahin natin. Sabi niya, there was a certain woman of the wives of the sons of the prophets. Asawa siya ng mga lingkod ng Diyos na kasama ni Elisha, mga propeta. Amen? Cried out to Elisha. Umiiyak siya. Sabi niya, your servant, my husband is dead. Ang aking asawa ay kamamatay lang. And you know that your servant feared the Lord. And the creditor is coming to take my 2 sons to be
his slaves. Mabigat na problema, kamamatay lang ng kanyang asawa at ito na ang mga naniningil. At siya yung naniningil, wala naman siyang pambayad. Amen? Napabigat na kahirapan, walang pagkain. Kaya ang sabi ni Elisha, ano ang mayroon ka? Ano ang mayroon ka sa bahay mo? Kaya sabi niya, isang maliit na lalagyan ng langis. Maring sa buhay natin, ano bang mayroon tayo? Para tayo makaranas ng kasaganaan. Sa Old Testament, ang kasaganaan nila ay base sa kanilang pagsunod. They are under the command of Moses, the law of Moses. Thank you. Kaya makikita natin, kung ikaw ay isang balo na gano'n ang kalagayan mo, alam ko maraming tao sa buong mundo, gano'n ang sitwasyon. Kasi minsan, ang magkakaibigan, sila ay nag-aaral, magkaklase sila, at tapos sila sa pag-aaral ng high school, college, at makikita natin doon na ang magkakaibigan na after 20 years, nagkita sila. Sabi niya, nasaan? Anong kumusta ng buhay mo? Uy, nagkaasawa ko, nagkaroon ko 3 anak, pero namatay na yung asawa ko. Ganun yung mga narinig natin. Di ba? Mga kauban nato dito sa Cebu. Lagmay ko, magkasama kayo, pero makikita mo, balo na, namatay na ang kanilang mga asawa. Ibig sabihin, wala talagang anong mundo. Walang forever. Amen? Kaya yung ating kasama, kaibigan na minsan nakatin dito, si Brother Roger, na aksidente, patay na pala. Ang lakas-lakas. Amen? Pero tumanggap siya sa Panginoon. December 29, nagmamadali. Siguro may hinahabol. Binangga siya ng Innova. Siya'y namatay. Magkaibigan, minsan umatin dito. Siya namigay rin ang bigas yun ng araw. Kasama natin. Okay. Ganun po ang sitwasyon ng widow na yan. Amen? Ang kanyang asawa ay propeta ng Diyos. Ibig sabihin sa Old Testament, marami rin palang mga lingkod ng Diyos na mahihirap. Tulad din ng panahon natin ngayon. Maraming pastor din na mga mahihirap. Kaya sabi ng Panginoon, this church are going to bless the poor pastors in the provinces. Amen? Sinama ko sa Marinduque. Sabi ko, wag na muna. Dahil pupunta muna kami ng Baguio at magkaroon ng conference. Ngayon, ang tinanggap kong offer ay ang lugar ng Zambales, Iba, Zambales. Sila yung mga nangangalang ng salita ng Diyos sa kabundukan, pero sila yung mahirap. Sabi ko, magbigay ako ng tag-4 na kilong bigas at bumili kayo ng mga isla dyan. Sabay-sabay tayong kumain. Lahat ng pagkain natin, huwag baboy, huwag manok, kundi mga isla sa dagat ng Zambales. Sa January 31, kaya si Pastor Mark ang maiwan. At isa rin kong napakagandang mga nangyayari sa atin. Inilalapit sa atin ng Panginoon yung mga bilyonaryo. Hindi natin akalain yun. Pagkakaroon tayo ng Bible study sa BGC, alam niyo ang BGC, isang lugar na maraming bilyonaryo, maraming mayayaman. At isa doon ay nakilala ko, dinala ng Panginoon sa akin, at He is willing to be disciple. Sabi ko, this is your time, you are so rich, and God will use you to become a pastor. Bago ka maging pastor, tuturuan mo na kita paano magbasa ng Bible from Genesis to Revelation, isama mo yung asawa mo. At ako'y nagsasalita sa kanila, walang rejection. Ibig sabihin ito ng kalooban ng Diyos. Magiging pastor ka dahil siya yumaman sa kanyang kabuhayan na tila upo-upo na lang. At ang kanyang laro pala ay badminton din. Badminton kami sa isang kilalang lugar sa Makati na talagang magaling din maglaro. Kung nanonood siya, welcome, brother. Disciple of our Lord. Mayayaman. Ano kayang dahilan? Bakit tayo ay gagamitin ng Diyos para sa mayayaman? Naalala nyo, ang mga mayayaman na yan, pinagyaman ng mundo, the wealth of the wicked are being lead up to the church. The wealth of the wicked ay dadalhin ng Panginoon sa atin. Amen? Tayong mga anak ng Diyos, umanda kayo, mayaman na kayo.
Amen? Hindi kayo pagyayamanin dahil kay Jesus mayaman na kayo. Sabihin mo, mayaman na ako. Bigkasin mo, mayaman na ako. Amen? Mayaman na tayo. Nang dahil kay Jesus, hindi na tayo maging mayaman, kundi mayaman na tayo. Nang dahil kay Jesus, hindi na tayo maging magaling, kundi magaling na tayo. Amen? Hindi tayo nakakilala kay Jesus to become. We are already in Jesus. Tayo na kay Jesus na. Anong na doon kay Jesus? Kung mayroon man si Jesus, nandiyan na sa kanya lahat. Kaya hindi naman tayo naghahangad ng pera sa mundo. Kapag nakilala natin si Jesus, sa lahat ng mga viewers, nandiyan na sa atin lahat. We have everything. The Lord is my shepherd. I shall not lack. The Lord is my shepherd. I have everything. Ano po ba? I have everything. Okay, tuloy natin. Yun nga po, ang asawa niya, propeta, namatay na. At ang sabi niya, your servant, my husband is dead, and you know that your servant feared the Lord. Tinitingnan, inaaral-aral ko, talagang lingkod siya ng Diyos. Pero mahirap lang siya. Namatay siya, iniwan niya ang kanyang asawa, ang daming utang. Tapos yung kanyang dalawang anak, kukunin na ng mga inuutangan niya. Napakabigat sa isipan. Di ba? Maaaring ang asawang lido na ito, maaaring ang kanyang asawa naglilingkod kay Lord, pero siya ay walang panahon kay Lord. Kaya tingnan mo, anong nangyari? Walang panahon kay Lord, hindi lumago ang kanyang pananampalataya dahil nagmamakawa na siya kay Elisha na tulungan mo ako. Humingi siya ng tulong. Di ba? Pero hindi natin sinasabi nito na si Elisha mayaman. Si Elisha ay man of faith. Ang mayroong si Elisha ay propeta siya ng Diyos. Ang mga propeta ng Diyos sa Old Testament, ito yung mga lingkod ng Diyos, mga nagpo-prophecy sa mga tao na magsisi kayo dahil hindi kayo pinagpapala ng Diyos dahil kayo mga makasalanan. Tandaan niyo po yun. Laging binabanggit ng mga propeta ng Diyos sa Old Testament ang kasalanan ang siyang dahilan kung bakit sila naghihirap. Amen? Isaiah 59, ng kamay ng Diyos hindi maiksi, ang tainga ng Diyos hindi bingi, ang mata ng Diyos hindi bulag, na hindi niya pasaganayan ng mga tao. Ngunit ang kasalanan ay nagiging palakip sa tainga, sa mata ng Panginoon, kaya hindi siya nagbigay ng kasaganaan. Amen? Dito natin makikita, if we are going to study this Bible, these verses, 2 Kings chapter 4, ito rin ang isi-share ko doon sa mga pastor, na 30 pastor sa lugar ng Zambales, na hindi tayo haya ng Diyos na manatili sa ganitong sitwasyon. Ang Diyos natin makapangyarihan sa lahat. Amen? Kaya ano pong nangyari dyan? Napakaganda po ng aral. And the creditor is coming to take my 2 sons to be slaves. Nawala lang kanyang asawa, kukunin pa yung dalawang niyang anak. Amen? At ano pong susunod dyan? Kasi po hindi tayo magkakaroon ng kung titingnan po natin yung kalagayan ng balo na yan. Ang pagiging balo ay, sabi niya, it is an agony, often long-lasting, emotional, psychological, and practical pain and challenges. Amen? Ito yung challenge sa buhay na sa iyong kaisipan, sa iyong puso, ay napakalungkot. Amen? Mayroon sa atin dito ay balo na maalala natin na ang buhay sa mundo pansamantala lang. Walang boyfriend na forever. Walang mag-asawa na may forever. Walang anak na forever. Ang forever ang Diyos lang. Kaya lahat tayo ay magiging forever kapag si Jesus ang ating kinikilala. Amen?
If Jesus is our Lord and Savior, we can be with Him forever. At doon natin makikita yung ating mga mahal sa buhay dito pagdating doon sa langit. Heaven is our destiny. Heaven is our place. Isang lugar na napakaganda. Na ayaw ng Lord na ma-miss natin ang heaven. Kaya seek ye first the kingdom of heaven. And all these things shall be added unto you. Ito yung pinapangalan namin lagi sa inyo, na anuman ang sitwasyon niyo sa buhay, unahin natin ang Panginoon. Tawagin natin ang Panginoon. Kausapin natin ang Panginoon. Sambahin natin ang Panginoon. Amen? At ito ang mga alituntunin na itinuro ng Diyos sa atin. Kilalanin natin ang Diyos. Kasi kapag hindi natin kinikilala ang Diyos, mananatili tayo sa kahirapan, mananatili tayo sa karamdaman, mananatili tayo below. Hindi tayo aakyat. Amen? But when we know God, we believe God as our Creator, our Lord and Savior, babaguhin niya yung pamumuhay natin. Babaguhin natin, babaguhin niya ang ating mga katawan. Amen? Ang katawan namin ni Pastor Mar, hindi siya patanda ng patanda, pabata. Kasi bakit pabata ng pabata? Mahaba pa ang buhay namin. Mayroon pa kami 30 to 40 years sa mundong ito na mangangaral, ng trabaho namin mangaral. Ang pangangaral namin dito lang sa ngayon. Pero darating ang araw, pupunta kami sa iba't ibang dako para ipangaral namin si Jesus. Para maligtas sila. Kawawa naman kung sila'y mapupunta, nabubuhay, mamatay, at mapunta sa kapahamakan. Kaya sabi ko nga doon sa mayaman na inilapit ng Diyos sa akin, si Jesus rin naman, mayroon din namang lumapit na mayaman. Kailangan hindi sumunod kay Jesus ang mayaman na yan. Pero itong mayaman na ito, na i-disciple ko sa Miyerkules, maaaring nauna ang kayamanan, pero pangalawa ang kaligtasan. Amen? Mayroon kasing kayamanan nung nauna, pero hindi ka naman ligtas. Papalit ng Diyos, mayroon na siyang kayamanan, pero ang kanyang kaligtasan, ipangaral ang kaligtasan sa maraming tao. Amen po ba? Siguro, pero hindi natin pwedeng patayin yan. Ito ang revelation. Mahirap pagdating ng ganito, gano'n sabihin natin. Nag-pray tayo ng 4 years para magkaroon ng lupa at church. Itinuro sa atin ng mayaman, paano tayo kikita ng milyon-milyon para sa church. Ibig sabihin, may ulap na. Amen? Palakpakan natin si Jesus. Itinuro niya sa atin kung paano tayo makakuha ng milyon-milyon ng pera. Amen? Sabi ko, magsimula ako sa Miyerkules. Maglagay na ako. Magsimula na ako. Kasi marami siyang disipulo. 100 na matatanda. Tinuruan niya paano maging mayaman. Ngayon, mayayaman na ang matatanda. Palakpakan natin si Jesus. Ibig sabihin, hingi tayo ng hingi sa Panginoon, hindi natin alam kung paano mangyari, kung paano natin pambili ng lupa at simbahan. Sabi ko sa kanya, 20 million. Kaya ba? Sagot niya, kaya, Pastor. Lahat ng mga tinuruan mo, hindi nabigo. Amen? Palakpakan natin si Jesus. Kaya sabi dyan, isolation, loneliness, confusion, and feeling incomplete. Amen? Pero mayroong solusyon dyan. Ang solusyon dyan ay walang iba si Jesus. Kaya naroon makikita natin Elisha, a prophet, meaning by God is salvation to save. Ibig sabihin, ang pangalan ni Elisha ay si Jesus din. Type of Jesus. Kaya tingnan natin si Jesus in the Old Testament at yan po, makikita natin na ang typology o type ng pangalan ni Elisha is Jesus. Kaya, lumapit siya kay Jesus, anong gagawin ko? Lahat ng bayo na nalulungkot, may pag-asa. Si Jesus lang ang pag-asa. Palakpakan natin si Jesus. Amen? Sino man tayo sa mundo ito, mayaman, mahirap, lumapit tayo kay Jesus. Kasi ang kalaban natin sa mundo ito, marami kabataan na nagpapakamatay.
minsan binibidyo pa, nagpapakamatay, iniwan ng girlfriend. Ang bata-bata. Amen? Ang daming nagpapakamatay. Hindi lang mga bata, marami din mayayaman na nagpapakamatay. Anong kulang? Kapayapaan. Si Jesus ang kapayapaan. Amen? Sa lahat ng mga viewers, si Jesus ang pag-asa. Whoever you are, kailangan mong kilalanin, tanggapin si Jesus. Para lahat ng pangangailangan mong kalungkutan, pupunuin ka ng Panginoon sa buhay mo. Alisin niya ang kalungkutan, ano mang mangyayari sa buhay mo, masaya ang buhay mo kapag kasama mo si Jesus. At tutuloy natin, Elisha, a prophet, meaning, my God is salvation. Ang Diyos ang aking kaligtasan, at ang sabi niya, kung ang Diyos ang aking kaligtasan, ang Diyos din naman ang magliligtas sa akin. Amen? Hallelujah! Thank you, Lord Jesus. Elisha's instruction. Ito po ang sinabi ng Panginoon, Elisha, doon sa balon. Sabi niya, then he said, go borrow vessels from everywhere. From all your neighbors, empty vessels, do not gather just a few. Ito ang solusyon na itinuro ni Elisha sa balon. Manghiram ka ng lalagyan ng langis. Sumunod ba ang balon? Yes, sumunod siya. Lahat ng mga may jar doon, lahat doon parang may sako. O lalagyan ng langis, hiniraman niya. Humiram siya napakaraming lalagyan ng langis. Yan niyo pa, napakaganda po ng mensahe nito. At sumunod po yung bala na yan. And when you have come in, you shall shut the door behind you and your sons, then pour it into all those vessels and set aside the full ones. Tingnan niyo po, bakit kailangan isara ang pinto? Kasi po, kapag bukas ang pinto, may nakakakita, nagni-negative, hindi mangyayari ang himala. Kaya sabi ko nga, kapag may patay, nakamamatay lang, tawagin niyo ako. At pupunta ako sa kwarto ng patay. At isara ko ang pintuan ng patay. At ipagpapray ko siya kung paano siya mabuhay. Kasi ngayon, ay patay pwedeng buhayin ng Panginoon. Hindi mo pwedeng isama yung hindi naniniwala. Kasi yung unbelief ay hindrance to faith. Amen? Kaya makikita natin dyan, when you have come in, you shall shut the door behind you and your sons. Then pour it into all those vessels and set aside the full ones. Lalagay mo, isara mo yung pinto, kasama yung mga anak, lagay mo yung lahat ng jars na yan, punuin nyo at itabi sa gilid. Sila lang ang nakarinig sa utos ni Elisha, tayo lahat ng salita ng Panginoon, naririnig natin dito yung Sunday. Pag pinaniniwalaan natin, ang katagumpayan mararanasan natin. Amen? Hindi ka naman magtatanong, Pastor, paano kaya ako ganito? Sasabihin ni Pastor, mag-pray ka lang. Amen? Yung, sa ating pangangaral, yung mga lasinggo, yung mga nagdodroga, maramdaman nila gusto nilang magbago. Diba? Missing, yung kapatid mo, gusto na niyang magbago. Parang sa buhay niya, wala nang ginawa, kundi maghut-hut ng shabu. Kaya ang kalayaan sa drug addiction, ang kalayaan sa korupsyon, ay walang iba si Jesus. Maya-maya tuloy natin yan. Kaya I believe, Missy, yung pag-uwi niya doon, hindi na sisinghot ng shabu yun. Amen? Kasi pinag-pray na natin eh. By faith, dininig tayo ng Panginoon doon sa kapatid mo. Pero kung titingnan mo ang katawan niya, si Ruth, di ba? Gandang lalaki. Di mo kalain nagsasyabu. Kasi ang daming tao dyan sa kapitbahay natin, sila po yung mga buhay na patay. Kasi may mga droga pala ang katawan nila. Ang dami. Kaya minsan yung mga anak nyo, pag-pray talaga,
tago kasi ngayon ginagahasa. Ang daming gahasa. Pero ang sabi nila, ang ating presidente, hindi natin alam kung totoo, ay adik. Kumakalat yung mga adik. Hindi tulad ng panahon ni Duterte, ng mga adik, nangamatay na at nangawala. Ngayon, nabubuhay na naman ang mga drug lord. Amen? Ang sagot, si Jesus. Amen? Bantayan niyo yung mga anak niyo. Danica. Huwag niyong payagan na gabi na naglalaro pa sa labas. Kasi maraming mga tao ngayon na naglalakad, lulusog, pero mga adik pala. Amen? Alam mo, tino-tino, adik pala. Kaya tuloy lang natin ang pangalan. Ang labanan wala dito. Ang labanan doon sa mga lugar na kung saan mayroong mga tao. Kaya magba-Bible study tayo, iba't ibang lugar. Amen ba? Time will come. Okay. Tuloy natin. At tingnan niyo po. She went from him and shut the door behind her. And her sons who brought the vessels to her, and she poured it out. Sinunod ng balot ang utos ni Elisha. Amen? Sinara yung pinto, nagyan ng langis. Kunting langis lang yun, ha? Ang kunting langis dumami. Lahat ng walang laman na jar na puno, tulad ng pagpapakain ng 5,000. Amen? Hindi naubusan ng isda at tinapay ang mga tao. Nakakain lahat. Hallelujah. Bakit? Now it came to pass when the vessels were full. Dumating yung panahon na napuno na lahat ng malalagyan ng langis. That she said to her son, bring me another vessel. Dahil mo ako ng paglalagyan ng langis. And he said to her, there is not another vessel, so the oil ceased. Kapag ina-apply ko yan yung verse na yan sa buhay ko, yan po yung tinatawag na application. Amen? Ang revelation na ito ng Panginoon sa atin, para sa atin lahat. E kapag kayo nandito sa church na ito, mag-bless kayo. Bless kayo. Amen? Kasi kung ano yung pinapagawa ng Panginoon sa leadership, darating din sa inyo yan. Amen? Ito ang pagtotoo. Bumuhos ang pagpapala ng Panginoon sa atin. Amen? Araw-araw, bumuhos ang pagpapala. Araw-araw, na parang langis. Ang sabi ng Panginoon, pupunuin ko ang lalagyan natin. Kaya mamaya, mag-umiling kami tatlo. Mayroong pinasasabi ang Panginoon sa kanilang dalawa na darating ang pagpapala, kayo yung tagahawak ng langis. Pupunuin ng Diyos yung langis. Iipunin niyo ang langis. At ang langis na yun, pagpapala yun. Pera yan. Amen? At ang sabi ng Panginoon, hanapin mo ang mga pastor na mahihirap. Nakakunik ako doon kay Walter sa lugar ng Quezon. Siya naman ang ginamit ng Diyos sa akin para hanapin ang mga pastor na mahihirap. Kasi kailangan ikalat natin ang pagpapala. Dahil kapag ang pagpapala ikakalat natin, maraming magugutom. Pero pag ipinamimigay natin, lahat sila ay makakaranas ng kasaganahan. Hindi tayo bumiga ng pagpapala, tayo daluyan ng pagpapala. Kagabi nagkaroon ng himala. Mula bukas, araw-araw, ang pagpapala, tatanggapin ko na lang. Amen? Mahirap ipaliwanag. Pero ang Diyos natin, dinig niya tayo October pa. Hanggang ngayon hindi tumitigil yung biyaya pagpapala sa atin. Kayang mamigay ng langis. Kayang mamigay ng bigas. Kaya, ang langis na yan, ano po ang simbolo ng langis? Ito na. Ang team natin sa 2026,
supernatural abundance. Pupunuin ng abundance ng Diyos yung church natin, pati kayo. Amen? Ang church na ito, hindi kami, kundi kayo. Dahil kapag kayo nakaranas ng abundance ng Panginoon, marinig, maaamoy niyo ng kapitbahayan. Amen? Kahit ako naamoy ng mga pastor na kahit malalayang lugar, naamoy nila. Ewan ko bakit nila naaamoy. Gusto kong iwasan, pero hindi ko naman pwedeng iwasan. Hindi rin ako makapagsabi ng hindi at wala. Ganun pala. Kaya ang prayer ko, turuan ako ni Lord ng wisdom. Kaya sinatatayag sina Mar, ito yung mag-a-advise sa akin kung tama yung desisyon na gagawin ko. Kasi may mga desisyon na direct, pero kailangan din ang mga desisyon na idaan ko sa kanila. Kasi sila yung nilagay ni Lord sa church na ito. Kung ako'y pumunta ng malalayong lugar, hindi matitigil yung church kasi nandito sila. Nandiyan kayo. Amen po ba? Agree ba kayo? Kasi kailangan nandito kayo dahil ang Holy Spirit ay nasa sa inyo. Amen po ba? Kasi nung unang panahon, pag wala na si pastor, ayoko na, wala na si pastor. Sa atin, nandiyan yung Holy Spirit, tuloy-tuloy ang Holy Spirit sa atin. Amen po ba? So, tingnan niyo po yan. Supernatural abundance. Tingnan po natin. Ano ba yung supernatural? She came and told the man of God. Sinabi niya kay Lord, sinabi niya kay Elisha, sabi niya, and he said, go, sell the oil, and pay your debt, and you and your sons live on the rest. Tingnan niyo po ang supernatural abundance. Ibinta mo ang mga langis, bayaran mo ang utang mo, at ang lahat ng natitira, mabubuhay kayo ng iyong mga anak. Habang binubulay-bulay ko yan, ang blessing ni Lord sa atin hindi natitigil. Amen? Kasi kung titigil at magpupray na naman tayo ulit, blessing na nga ni Lord yun eh. Nakuha niyo po yan? Binless na nga po sila ng Panginoon, ng langis, na ibenta, na bayaran lahat ng utang at ng natirang pambayad. Yun na yung gagamitin nila para sila mabuhay. Hindi na sila mangungutang. Amen po ba? Yung salita na yan ay literal interpretasyon na tayo hindi mangungutang, tayo magpapautang. Amen? Yung bayan na yan, hindi na yan mangungutang. Bakit? Babalik ulit siya sa pangungutang ng kanyang aposo ay kanyang propetang asawang namatay. Once the Lord will bless us, never na tayong mawawala sa pagpapala ng Diyos. When the Lord bless us, wala nang sumpa. Amen, sabi mo wala nang sumpa. Wala nang sumpa, bigkasin natin. Wala nang sumpa. Amen, wala nang sumpa. Amen, umaga pa lang, salamat Lord sa kasaganaan. Salamat Lord sa kagalingan. Sa lahat ng mga may sakit, salitain natin. Amen? Salitain natin ang salita na mayroong pananampalataya. Iwasan natin magsalita ng mga salitang kawalan ng pag-asa. Amen? Kaya kapag ikaw ay punong-puno ng pananampalataya, hindi mo rin pwedeng makikahalubilo ka dun sa mga taong wala ng pag-asa. Nang isip, nabubuhay na lang sa nakikita. Amen? Yung isang kaibigan natin na napunta dito, nakita niya, naramdaman niya, tumigil yung pagpapala, hindi na siya pumunta. Sabi ko sa kanya, pabayaran ko yung 3-5 papuntang Baguio, kasama dyan si Arthur, para lumago sa pananampalataya. Ang desisyon, oo. Hindi ka mag-desisyon dahil wala ka. Yan ang gusto ng Panginoon. Umuo ka lang, mag-amen ka lang, kung ano man darating sa buhay mo, mag-amen ka lang, huwag kang mag-desisyon ng negative. Amen? Kasi kung mag-desisyon ka base sa iyong nakikita, nabubuhay ka lang sa iyong nakikita. Ang desisyon natin lagi, ang Diyos ang
pag-asa natin. Ang Diyos ang magpapadala sa atin. Kung walang pera, ang Diyos ang magpapadala sa atin. Amen? Arthur, amen? So si Arthur, Iglesia ni Cristo ito. Madi-disciple ito ni Lord. Makakasama ko siya doon sa Bible study sa BGC. Kasi namit na rin niya yung tao na mayaman, i-disciple ni Lord. At tuturuan tayo paano yumaman. Amen? Amen po ba? Magre-raise up ng disipulo ang Panginoon dito. Kaya kung kayo ay nire-raise up ni Lord, totoo yan. Hindi kayo yung disipulo na wala wala pag-asa yun Kaya hindi po disipulo na mayaman tayo. Kaya nating balikan yung Dumaguete. Kaya nating puntahan ang lugar ng Cebu City para ipangaral si Jesus. Amen? Si Pastor Mar, naghintay lang ito ng oras at tamang panahon na makatapos sa pag-aaral ng kanyang mga anak at siya ay susunod na sa pangaral ng full-time sa Panginoon. Amen? Amen ba? Ako, nung araw, sinabi ko na, Lord, ako'y maglilingkod sa'yo habang buhay. Dahil pagsubok dumaan. Nawala lahat ng pagsubok. Pero yung sinabi ko maglilingkod kay Lord, hanggang ngayon, walang humarang, walang nabalik. Nung araw, punong-puno ng kawalan, ngayon punong-puno ng pagpapala. Palagpakan natin ang Diyos. Hallelujah! Ito po ang sekreto. Ito po ako. Dito po ako magtatapos. The small jar of oil symbolizes to the Holy Spirit. Ang lalagyan ng langis at ang langis ay sumisimbolo ng Santong Espiritu. Amen? God's abundant provision, faith, and spiritual fullness, transforming a widow's poverty and death into freedoms through Elisha's instruction to gather empty vessels. Represents open hearts. Ang puso ay bukas. Ang Holy Spirit dumadali kapag ang puso mo ay bukas. Mararamdaman mo, ako basta maramdaman ko, ang puso ng tao ito'y sarado na. Ayaw niyang buksan. Amen? Ayaw niyang buksan sa paniniwala. Ang kailangan ni Lord, maniwala lang tayo. Pour out the oil, saying God fills those who seek Him, turning lack into abundance. Tingnan niyo po, kailangan lang natin ang bukas na puso. Bukas na paniniwala sa biyaya, sa tinapos na gawa ng Panginoong Hesus. And then, kikilos ang Holy Spirit. Alam niyo ba, ng church natin, kung hindi in life church ang pangalan, ang ipapangalan ko sana ay Holy Ghost Church, Holy Church of the Holy Spirit. Pero kahit in life church, ang pangalan ng church natin, church pa rin ito ng Holy Spirit. Amen? Supernatural abundance, mararanasan natin sa taong 2026 because of the Holy Spirit. Amen? And that Holy Spirit, when Jesus died on the cross, titil is time. Pinadala niya ang Holy Spirit. Amen? Huwag mo na kayong pumunta doon hanggat hindi dumating ang Holy Spirit. Dumating ang Holy Spirit, sila'y napuspot ng Holy Spirit. Amen? They speak with new tongues. Amen? They speak with the language of heaven. Robokusikin beriando rulukunda. Napuspot sila lahat. Na parang silang mga baliw. Sa sangsay na sa atin ang Holy Spirit, okay. Pag tinanggap natin si Jesus, darating ng Holy Spirit sa atin. Pero ang power ng Holy Spirit, kailangan mong tanggapin, paniwalaan, dahil ito yung mangyayari sa iyo. Isang sign ng Holy Spirit at nasa iyo yung power na sa pamamagitan ng pagsasalita ng iba-ibang wika. Christian, halika nga. Christian, punta ka rito. Si Christian believer, halimbawa may sakit. Tingnan niyo po ito ha. Ipag-pray ko si Christian. In the name of Jesus, be healed. Si Christian gagaling. Sino nagpagaling? Yung Holy Spirit. Ako ba nagpagaling? Hindi. Kapag kayo may sakit,
may sakit na kapitbahay, ipatong nyo lang ang iyong kamay sa may sakit. Paano kung si Christian ay wala rin pera sa bulsa? Amen? Sa pangalan ni Jesus, ganun din. I speak blessing over your life in Jesus' name. I rebuke the curse of poverty. Kung siya ay gagaling sa sakit, pinagaling sa sakit, pagagalingin din ni Lord ang kanyang pangailangan. Amen? Nakuha niyo po? Hindi wala na po yung sinasabing kasalanan. Dahil sa tinapos na gawa ni Jesus, yung Holy Spirit na nananahan na pinatawad na tayo sa ating mga kasalanan. Sa lahat ng mga viewers, sa New Covenant title is tayo, we are so blessed by Jesus sa kanyang tinapos na gawa. Binigay niya sa ating lahat. Walang material na bagay na inyong tatanggapin na hindi binigay ng Diyos. Amen? Hindi, sabi ko dun sa isang pastor, ang pagpapala dumali sa akin. Wala naman akong ginawang 1, 2, 3 para tanggapin yung pagpapala. Ang alam ko lang, naniniwala ako. At hiningi ang pagpapala. Kasi sabi niya, kailangan ganito gawin mo. No, amen. Sabi ko, I will not agree. The only thing na I will agree is naroon akong naniniwala kay Jesus. Amen? Walang hadlang na hindi kayo makaranas ng pagpapala. Walang hadlang na hindi kayo makaranas ng kagalingan. Walang hadlang na hindi kayo makaranas ng kasaganaan. Why? Because of the Holy Spirit who lives in you. Amen? The power that raised Jesus from the dead shall quicken your mortal bodies. Amen? Ikiquicken niya lahat ng mga kahirapan, lahat ng mga hadlang. Anong gagawin mo? Salitain mo lang. Bigkasin mo lang. Amen? I am blessed. I am richly blessed. I am healed. Kung ano man ang nararamdaman mo. Pero minsan gumagamit rin siya ng gamot. Minsan gumagamit rin siya ng wisdom ng doktor. Hindi natin tinatapon ng doktor. Ako'y nakaranas ng arthritis, matagal na, every time naglalakad ako dito, sakit-sakit. Pumunta ako sa doktor, ilang gamot lang, tunaw na lahat, hanggang hindi na bumalik. Yung si may-ari nito, ganun din. Kung ano binigay sa akin ng doktor, binigay pa rin sa kanya. Ngayon, wala na siyang sakit sa arthritis. Ganun, kabuti ang Panginoon. Amen? Okay, tuloy natin. Pour out the oil, showing God's Spirit those who seek Him, turning lack into abundance. Sa panahon natin ngayon, ang inyong mga anak, sila yung gagamitin na Lord sa susunod na relasyon. Itong mga bata na ito, lalaki yan. Amen? Tuturuan natin sila. Dahil tinataniman na kayo ni Lord sa inyong spirit about God. And the time will come, kayo na rin mismo ang gagamitin ni Lord kung paano nyo paranasan ang pagpapala ng Diyos sa inyong lahat, sa inyong pamilya. Amen? Walang anak ng Diyos na naghihirap. David said, I've been old, now I've been young, and now I'm old. I never seen the righteous forsaken. I never seen the righteous begging for bread. Amen? Nandito ako, nag-ayos ng upuan. Tumawag yung apo ko. Lulu, pupunta dyan yung kapitbahay ko. Bahay namin, mga batang maliliit. Papadala kami ng mga regalo sa iyo. Ganun po tayo. Amen? Hindi mo inaasahan, pero darating na lang pagpapala. Dahil ang pabor ng Diyos nasa sayo. Tingin lahat dito. Tingin lahat dito. Sa likod. Ang pagpapala dadaloy sa inyo. Dahil ang pabor ng Diyos nasa inyo. Dahil tinanggap niyo si Jesus. Magugulat kayo sa mga pagpapalang darating sa inyo. Wala siyang pinipili, bata, matanda. Amen? Agree? Arthur, sinasabi ko sa iyo, nakikita ng Diyos yung buhay mo. At kung ano man ang minimiti mo, mangyayari sa iyo. Makikita ko ang gagawin ng Diyos. Ganoon din kay Milet. Amen? Gusto nating tumulong sa mga hirap. Wala naman tayong maibigay.
Pero darating ang araw, ibibigay sa iyo ang pagpapala para yung desire mo, maibibigay mo sa mahirap. Amen? At yun ay kagalakan, yun ay kayamanan. Amen, luwa, yun ang kayamanan natin. Pahiram ng 1,000. Ito, 1,000. O ngayon, may nag-chat, wala bang pang-merienda dyan? Hintayin mo na lang, Gcash mo. Pupunta lang Mindanao. Bigyan mo. Ganun lang kasimple. Kasi ilalapit nga lang Diyos yung mga tao na kailangan sa atin. Pero mo ang layo ng Burma, mapadala ng daming sakong bigas. Tingnan pa natin. Jen, nawala. Saan si Jenny? Yung mga picture ng binigyan natin ng bigas. Wala si Jenny. Tingnan mo na. Sinend ko sa kanya. Sa ilalim ng ano. Tuwang-tuwa yung mga tao doon. Gutom na gutom. Tapos mayroong nagbigay ng bigas. Yan. Okay? Nakita niyo po yan? Sa Burma yan, Myanmar. Yan yung bigas na binili natin. Okay? Ayan, mga ano yan, mga mananampalataya. Nagkaroon sila ng refugees doon kasi may gera doon. Mga rebelde at saka ng government. Ayan. Sige. Ayan. Ilang pamilya yan? Maliit lang, pero tuloy mo. Yan. Mga pamilya pinupunta ng mga pastor para bigyan. Kung ano yung instruction ko, sinunod nila. O di ba, nakakatuwa, ang mga walang bigas ay nakakain ng pagkain. Okay, tuloy pa kung mayroon pa. Wala na. Okay. Amen? Ganun po. Ang blessing ay dumadaloy. Hindi pa natin nakikita, may dumadaloy na. Dahil sa Holy Spirit. Amen? Ang Holy Spirit nasa atin na. Binigyan tayo ng I can do all things through Christ Jesus who strengthen me. Amen? God will supply all my needs. Kapag naano ka nang walang-wala ka, tumawag ka sa Panginoon, ibibigay niya sa iyo ang pangangailangan mo. Kasi ang Holy Spirit is everywhere. Alam niya yung naglalakad ka ng tao niya, walang-wala. Siya yung hihipo sa puso mo, pinabigyan mo ng pagkain. Yung along the way. Pero hindi lahat ng gutom na gutom bibigyan mo. Iko-convict ka niya. Anak, bigyan mo yan. Amen? Tayo lahat ay manalangin. Lord, maraming salamat sa napakagandang araw na ito na binigay mo sa amin sa kapahayagan ng Diyos. Kaya Lord, I speak blessings to everyone. Sa lahat ng nanonood, I pray na anuman ang iyong kailanganin, ang Diyos ay kumikilos na sa iyong buhay. Na napakinggan mo ang pag-ibig ng Diyos, ang kadakilaan ng Diyos sa kapangyarihan ng Santong Espiritu. Kaya Panginoon, dumadaloy ang iyong kasaganaan. Dumadaloy ang iyong kagalingan sa lahat ng naaabot ng tinig. Ang mga walang pag-asa, ang mga nanghina ay mayroong pag-asa at sila'y lumalakas. Ang walang-wala ay bibigyan mo ng trabaho. Thank you, Lord God, for that miracles na ibinibigay mo sa lahat ng mga taong naaabot ng mensahe nito. Because you are not limited to space, distance, and even time. Yes, Lord. I speak forth your supernatural blessings flow. Be healed in the name of Jesus. Be prosperous in Jesus. Thank you, Heavenly Father, in Jesus' name. Amen.